want to share my experience. I can still remember March 25, no, 1985, when my mother left us. So, sa pamilya po namin, no, biglang naglaho po. Biglang nag-shut off yung ilaw po ng tahanan. Yung pong inay ko ay nawala po siya, namatay po siya. I was then grade 2 that time. So, at my early age, no, I was so exposed with these difficulties of life. Because we just came from a poor family that time. So, ang hirap po, no? Yung grade 2 pa lang ako, wala na yung nanay ko na pag may problema ka sana, para hanapin siya at sasandalan, wala po. Tapos, ang masaklap pa doon, may kapatid akong 2-year-old. So, wala po ibang titingin din po sa kapatid ko kung di po ako. So, from that time on, natuto po akong lumaban. Natuto po akong magdasal. No? I rely too much to God. Kasi sa hirap po ng panahon, sabi ko, Lord, give me a chance, sabi ko. Bigyan mo po ako ng pagkakataon to fight for my dream, sabi ko. Kasi ayaw kong ipagpatuloy yung kahirapan na gano'n. Yung experience na gano'n, gusto kong bigyan ng pansin yung aking mission sa buhay para sa ganun may angat ko yung buhay. So, from grade 2, I graduated elementary without my mother. I finished my high school without my mother. And then, on my college, nag-enroll po ako sa kolehiyo, sa CSU. I can still remember, 1995. Ang baon ko po noon is 70 pesos lang. So, Monday, Tuesday, Wednesday, wala na po akong pera. But I still thank God because I survived for 1 year. Noon, kung wala akong pasok, sabihan ko yung teacher ko, teacher, baka meron kang ipapagawa sa bahay ninyo. At baka pwede akong punta doon, magtrabaho para in return, may baon po ako, sabi ko. Kasi instead na uwi ako sa bahay, magtrabaho na lang po ako sa teacher ko. So, I thank God because I survived for 1 year. And then, magsisikindir na sana ako, pero naawa din ako sa parent ko, sa tatay ko. Kasi matanda na siya that time, sabi ko, tatay ko, iwanan mo na kita. Maghanap ako ng taong gustong tutulong sa akin, sabi ko. And sa awa ng Panginoon, dinala po ako sa church, dinala niya ako sa convent. Nag-apply po ako bilang convent boy. So, sabi ko nga, I fought a good fight because of my faith. Sa simbahan, doon ko pa natutunan kung paano ilapit yung sarili ko sa Panginoon, sa pare na siya kinonsider ko na siya ang ina at tatay ko sa buhay. So, in short, natapos po yung college ko bilang scholar. So, that time, when I graduated, blessings na naman. Kasi when I took the board, binigay na naman sa akin ng Panginoon. And at the same time, yung boss ko that time, may kilalang general. Kaya po ako nakapulis sa ngayon. So, what is the lesson learned here? No? Kung ano man ang trials na darating po sa buhay natin, for as long as nabubuhay po tayo, then kahit kaano man tayo, karaming nadadapa man tayo, naiiyak man tayo lagi, okay lang, just go on. It's a part of life. Sabi nga nila, the more you expose to difficulties of life, the more you become firm. Uri man niya nga bagyo abuti daraan sa inyo, nalalabanan po ito, nalalagpasan po lagi po ang mga ito. So, it's a blessings from God, no? Sa ngayon, I'm already almost 23 years in service. Laking pasasalamat ko pa rin sa Panginoon kasi binigay niyo po lahat ng mga ito. All the graces bestowed to us na binigay po sa akin, ayun po ay nang dahil po sa aking panalangin, sa aking
buo ang loob ko na humarap po sa lahat ng mga pagsubok sa akin. And ito po yung natutunan ko sa buhay. Na kahit ano mang pagsubok, yan, manalangin lang po tayo. Our secret weapon is the prayer. No? Basta manalangin ka lang, walang imposible dyan. Hindi lahat ay darkness. But then, it's sunrise most of the time because of our faith. So again, I fought the good fight because of my faith. Thank you so much. Thank you po, sir. Isang patunay kung naniniwala po tayo, God will provide. At patunay din po na hindi hadlang po ang kahirapan para makamit po lahat ng pangarap po natin. Ang susunod po na magbibigay ng testimony po sa atin ay si Patrolwoman Joyce Cayaba. Bilang isang mananampalataya, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging confident sa Panginoon. Yung confidence na hindi sa sarili mo, kundi sa Panginoon. Hindi tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na maging duwag pagdating sa pananampalataya sapagkat ang espiritu ng kaduwagan ay hindi galing sa Panginoon. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging matapang sa pananampalataya, maging confident sa Panginoon. Yung tipong kahit anong mangyari ay hindi ka matitikatig sapagkat confident ka sa Panginoon. Share ko lang po last year, March 2023, di po namin expect na magkaroon kami ng problema sa buhay namin. Yung na-stroke po bigla yung mother ko. Yung as in parang di niya na kayang makasurvive. Akala namin mamamatay na siya. So nagpray ako kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, kahit na maubos lahat ng mga ari-arian na meron man kami, ibalik mo lang po ng buhay at masigla yung nanay ko. After a days po, nakasurvive po yung mother ko. Hindi man siya tulad ng dati na normal. Kasi ngayon po is kalahati ng katawan niya is hindi niya po may galaw. So, nagte-therapy po siya 3 times a week. Then, after a month po, nakakapagtungkod na. Pero hindi na siya totally tulad ng normal. So, kami na lang po talaga yung nag-aalaga sa kanya. Baga, after work, uwi sa bahay. Hasikasuhin si mother namin kasi yung father ko, pagod din kasi yun, napupuyat lagi sa mother ko. Paggabi, hindi siya nakakatulog kasi sabi niya, ihi ako dito, syempre kailangan tulungan siyang bumangon kasi di niya kayang bumangon mag-isa. So, sabi nga, kung ang confidence o ang lakas ng loob natin ay nasa Panginoon, tayo ay panatag sa bagay na to. Nasa Panginoon dapat ang lakas ng loob natin. Dapat matapang tayong humarap sa mga hamon ng buhay. Hindi dahil sa magagaling tayo o kaya nating gawin o mayaman tayo. Matapang tayong harapin ang hamon natin sa buhay dahil alam natin na meron tayong Diyos na hindi nang iiwan at nagtatanggol sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Patrolwoman Joyce Cayaba. Isang pantunay nga po na kabutihang loob ng Panginoon po sa atin. Ang susunod po, ang magbibigay po sa atin ng lesson po, at magbibigay po sa ating kaliwanagan about be confident. Tatawagin ko po si Pastor Geoffrey Barba, life coach po ng Delphine Albano PS. Good afternoon po sa atin pong lahat. I am encouraged and challenged sa dalawa pong napakinggan po nating testimony and reflection sa life kay Teniente at kay Ma'am Cayaba. Isa lang po yung nakita kong reflection sa sinabi po nila. Our confidence is when we kneel down before God. Ang atin pong kalakasan ay sa tuwing tayo po'y yumuyuko sa atin pong Panginoon. Kaya napakaganda po yung message po natin ngayong hapon, hindi lamang dahil ako yung magbibigay, pati rin po ako na-encourage sa lesson na naibigay sa hapong ito, be confident. Siguro sa lahat,
We are confident because nakapagtapos tayo ng pag-aaral, malalaki na yung mga anak natin, may mga business tayo, marami tayong food baskets, marami tayong mga kaibigan. But sometimes, ang lahat ng yon ay hindi po permanente yung naibibigay nilang confidence mo sa atin. Kaya nga, patunay that if we put our trust and confidence to the Lord, doon po tayo mas magiging malakas. Kaya sabi ni Apostle Paul, I boast not on my accomplishment, but I boast on my weaknesses. For when I am weak, then I am strong. That's why this afternoon, my dear brothers and sisters, kung ilang minuto po yung lesson demonstration ko, ay ibibigay ko po yung, ano po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ma-build yung confidence ng bawat isa sa atin. Ang kaaway po natin, alam po ninyo, tinatanggal po niya yung confidence natin. Kaya meron tayong nahihiya tayo, natatakot tayo, ayaw nating lumaban, ayaw nating magpatuloy. But when Joshua learned to put his confidence to the Lord, sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 9, Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang ating pong Panginoon ay patuloy na sasamahan po tayo sa lahat ng larangan ng ating pong tinatakbo. Nasa mahirap na sitwasyon man tayo or nasa napakagandang sitwasyon tayo, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. That's why when Apostle Paul learned this confidence in the Lord, I can do all things, sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13. Because Jesus Himself gives me the power to continue. No, daduma kakabsat, pag meron po tayong sinasabi na natatakot na ako, ayaw ko nang lumaban, ayaw ko nang magpatuloy, it is because nanghihina ako or hindi ako malakas. Dahil ang tinitignan po natin ay yung problema po natin. Now, this afternoon, my dear brothers and sisters, in the uniform, i-identify po natin yung confidence killer natin. Alam mo ba na ang ating kaaway, tinatanggal niya yung confidence mo sa Panginoon? Alam mo ba na ang ating kaaway, tinatanggal po niya kung alam mo na tinatanggal niya yung sinasandalan mo dahil gusto niya na matatalo ka. Okay? So, meron mga confidence killer. Tinatanggal niya yung tiwala mo sa sarili mo, tinatanggal niya yung tiwala mo sa kapwa mo tao, tinatanggal niya yung tiwala mo sa Diyos. Number one na confidence killer po is yung perfectionism. Nagiging perfectionist tayo. Kaya pag meron tayong nagagawang kamalian, ayaw na natin magpatuloy. Nawawalan na yung confidence mo natin. Or, pangalawa, yung tinatawag na micromanaging boss. May mga maliliit na bagay, yung boss natin, tas dildillawin na tayo, nawawala yung tiwala niya sa atin. Pero, tingnan natin na let us step back and let us continue to manage ourselves with confidence. Yung tinatawag na disagreement at work, killing confidence po yun. Nawawalan ka na tiwala sa sarili mo na baka sasabihin mo, hindi ko na kaya, hindi ko magagawa yan. Confidence killer po yan. So, kailangan i-identify po natin yan na mapaglabanan po natin. Yung fear of failure, confidence killer po yan. May mga, kahit sa atin po, dito po sa kapulisan, kahit alam po natin na you are wearing the most bravest uniform, pero deep within, meron tayong fear. Meron tayong takot sa mga pangyayari sa buhay natin. So, identify that. Fear of failure. Pero, kailangan alamin po natin na lahat ng mga experience natin ay magbibigay sa atin ng kalakasan sa susunod mga hakbang ng buhay. Isa pang confidence killer, mga kapatid, is yung uncooperative or critical colleagues or friends.
Medyo tinitignan nila yung mga negatives mo. So, putting on those positivity, kailangan tingnan po natin na ma-identify po natin yung confidence killer para ma-maintain po natin yung tiwala natin sa atin pong mga ginagawa. Sa hapon po ito, tingnan po natin, build your confidence. Be strong and trust in the Lord. In building our confidence, sabi ko nga sa paunang statement ko kanina, we have our confidence when we are kneeling before God. So building confidence, let us start with God. Let us start building our confidence in praying to God. Yung series of message ko ngayon, sa akin pong online devotion, ay Armor of God. Put on the full armor of God so that you can stand all the devil's schemes against you. Pray that you may stand every devil's scheme. We can extinguish the flaming darts of our enemy by trusting Him and praying to Him. Sabi nga ni Mediante kanina, prayer is our confidence. Dahil meron tayong communication sa Panginoon. So let's start small. Kailangan umpisahan natin, hindi naman sa malaki agad. Diba? Let's start small. Small steps. Habang tayo nagpapatuloy sa mga small steps na yan, makakalayo din tayo sa ating pong pagsubok sa buhay. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones, sabi ng ating pong Panginoon. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibility. So let's start building our confidence with small things. Mapapagkatiwalaan po tayo sa mga maliliit na bagay upang pagdating ng panahon, we rise on the rank with confidence. Wala po yung tinatawag na instant sa ranggo na yan. Sa stripes, sa bulaklak, sa lahat po ng decoration sa ating pong uniforme, that starts with single steps. Building confidence in single steps. Number 2, build your confidence by starting asking effective questions. Ang hindi po nagtatanong, hindi po matututo. Ang hindi po nagtatanong, hindi po makaka-ask or makakakuha ng support na positibo sa kasama. Biblical din po yan. Matthew chapter 7 verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Ni Jeremiah, kinunanapay kakabsat, call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. So, kailangan po tayong mabusisi, mapagbasid. And those little effective questions, nagtatanong po tayo. Diba? Saan ba ako dadaan? Saan ba ako tutungo? Kailangan ko bang magtiwala sa sarili ko? Kailangan ko bang magtiwala sa Panginoon? So start learning, asking questions. Parang isang bata. Yung mga bata na nasa 6 years old to 12 years old, nasa inquisitive period po sila. Nagtatanong sila. Bakit? They are building confidence. Kanino sila nagtatanong? Sa mga mas matatanda sa kanila. Sa mga alam nilang makakapagbigay sa kanila ng sagot na tama. Kasi they are building confidence. So, in building confidence, learn to ask effective questions. Hindi po kababaan na tayo po'y nagtatanong. Dahil tayo po'y naghahanap ng tamang solusyon, tamang kasagutan, at tamang direksyon sa buhay po natin para mabuild po natin yung confidence po natin. Number 3, building confidence is dressed for comfort. Alam ko po na yung mga uniforme is komportable. Bakit po? Hindi lamang dahil PNP design yan, police officer design yan, kundi confidence dahil yan po yung integrity ninyo, yan po yung service ninyo, yan po yung hindi lamang profession, kundi lifestyle po ninyo yan. Di ba? So, dress for confidence. Anong sabi ng Biblia about dressing confidence? In Colossians chapter 3 verse 12, therefore, as God chosen ones, holy and beloved. Yan. Therefore, God chosen one, holy and beloved. Anong sabi na Apostle Paul? Clothe yourselves. Magdamit po tayo ng compassion, kindness, humility, meekness, and patience.
Compassion. Manangaasi tayo kuma, kagamsa. Ammo tayo kuma nga kitain, dagitirik na, dagitisab sa bali. Kindness. We are kind to everyone. Bearing one another with love. Humility. Napakumbaba. You are wearing that very brave uniform but with humility. Meekness. Kinaemma, kagamsat. Ken patience. Number 4, in building our confidence, give yourself a credit. Alam po ninyo, ang kaaway, dinidiscredit po tayo. Ang kaaway, binabato po sa atin yung mga nonsense at nakakapagpababang mga words. Sabi niya, wala kang silbi, wala kang alam, di ba? Wala kang magandang kontribusyon sa institution. Yun po yung sinasabi ng kaaway. Pero sabi ng ating pong lesson, building up confidence is giving credit to yourself. Hindi sa pagmamataas, kundi bigyan mo ng self-worth. Bigyan mo siya ng self-confidence. Hindi po masama na magkaroon ng napakahaba at napakataas na self-confidence. Bakit po? Dahil anak po tayo ng Diyos. If you claim to have self-confidence, sabi niya, claim it that comes from the Lord. Apostle Paul had declared 2 Corinthians chapter 10 verse 17, if you want to claim credit, claim it for God. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng napakahusay na pagkakakilanlan. Our tags, di ba? Our identity must be from the Lord. Yan. Yung Christian nga, i-acronym natin yung Christian. Christian, I-A-N. Yan. Christians is nothing without Christ. Kaya Christ, ang naiwan, I-A-N. Ang ibig sabihin nun, I am nothing without Christ. Number 5, building confidence is accepting your mistakes and failures. Learn from our experiences. Learn from our mistakes. Hindi naman lahat ng mga police officers perfect. Hindi lahat ng mga commission officers po natin hindi nagdaan sa maraming mga pagsubok. Lahat po tayo. Mula patrolman hanggang sa atin pong chief PNP, ang daan na yan ay nangangahulugan na we will be encountering mistakes and failures. Pero wag po tayong malungkot at wag po tayong magmaktol doon. Stand and learn from the mistakes. Proverbs chapter 28 verse 13, a person who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if that person confesses and forsakes those mistakes, another chance is given. So napakaganda po na kailangan po we learn from the mistakes. Hindi po pag may mistake tayo, magpakalunod na tayo doon. Nung nasa test na po ako, sabi ko sa mga OFW, pag nadapa ka, huwag kang gumapang. Tumayo ka and walk with your feet. Diba? Kasi pag gumapang ka, wala nang gamit yung paa mo. Pag gumapang ka, nasa baba ka na lang palagi. Pag gumapang ka, talunan ka na. Stand and walk and fight another day. Accept your mistakes and failure. Number 6, building confidence is find a trusted mentor. Kaya nga may buddy po sa PNP. Magtiwala ka sa buddy mo. Magtiwala ka sa officer mo, officer in charge mo. Magtiwala ka sa high-ranking officers mo. Find a mentor. Find a positive person who can give positive advice, who can give positive support, and who can give positive outlook of life. Huwag mong isama yung sarili mo sa mga taong puro negative ang nakikita. Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction. A mentor is someone who always allows you to see the hopes inside yourself, bringing out the best in you by finding a company, a friend who can fight the battle alongside with you. Magiging confidence ka. Kung napapalibutan ka sa mga taong hindi ka katiwa-tiwala,
baka natatakot ka na, baka ayaw mo nang magpatuloy. But if you surround yourself with people whom you can trust, you can fight the battle with success. And sabi po dito, cut out negative self-talk. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Cut that out. Diba? Alisin mo yan. Kasi mahal tayo ng Panginoon at binibigyan po tayo ng tiwala sa sarili. And that is number 7. Cut out negative self-talk to you. Sabi nga ni Apostle Paul, fix your thoughts on what is true. Fix your thoughts on what is honorable and right. Fix your thoughts on what is pure, lovely, admirable. So punuin po natin yung isip natin ng mga bagay na katiwa-tiwala. At lalo higit, remain informed with the battle. Alam po ninyo, alam ko, meron po tayong mga coaches na building confidence. Trusting is number 1. In building confidence is trusting. Trust yourself, trust others, and trust God. Number 2, building confidence is commitment. Hindi po nakukuha yan ng isang araw. It is a lifetime process. And building confidence is walking with integrity and honor, becoming trustworthy in saying, in acting, in doing, and in living as a person. Maraming salamat po sa atin pong lahat, mga kapatid, and may these words of encouragement from the Bible ay makapagbibigay po sa atin ng tiwala sa sarili. Be confident nga eh. Tiwala sa sarili na tayo po ay isang taong may hangarin na mapaganda, hindi lamang sarili, kundi ang mga taong nasa paligid po natin. Maraming salamat po and thank you very much. I'm Pastor Joffrey Barba, life coach mo ng Delfin Albano Police Station. Thank you for this time of sharing. God bless po sa ating lahat. Thank you, Pastor. Salamat po sa laging pagsuporta sa Delfin Albano PS. Hindi lang po sa Delfin Albano PS, kundi sa buong Isabela po. At totoo nga pong nabighanin po ang aming mga puso through sa message po ninyo, Pastor. Ang susunod po, ang reflection po galing sa ating MESPO, Sir Kenneth Galope. Thank you po, Ma'am Marquez. Bago po ang ating reflection, gusto po namin ipabuot ang aming taus-pusong pakikiramay kay Police Lieutenant Roberto Rajeses na sumakabilang buhay kaninang umaga. Dati pong base po ng Rojas MPS. Condolence po. So, before po ang aking reflection, pipili po tayo ng 3 police station na magbigay muna ng kanilang mga kanya-kanyang reflection po. So, unahin po natin ang San Guillermo Police Station. San Guillermo Police Station po. Yes sir, good afternoon po. So ang aming meso po ay nakalip, so kaya po ko nag-attend. Si Corporal Alcauce po. So ang aking reflection sa kanyang topic kanina ay yung pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay isang magandang bagay para kahit anumang pagsubok o dumating sa ating buhay ay ating malalagpasan. Yun lamang po at magandang hapon po. Okay, maraming salamat. Sunod po, atin pong pakinggan ang refleksyon ng San Agustin MPS. Ay, thank you, mate. Mahina kasing signal dito, kumbaga at least maikuha ko lang yung konting naiintindihan ko kanina. Sabi ni Pastor, isa sa mga strength po natin when we kneel before God. Yun po yung napakaganda sa lahat na sa lahat po na ating pinagdadaanan sa buhay. I-surrender lang po natin sa Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya. At lahat po ay malalagpasan po natin lahat with blessings at awan ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat.
Okay, maraming salamat, Meg. At last but not the least, pakinggan po natin ang message po ng Jones Police Station. Jones Police Station po, sir. Magandang hapon, Idol. Pastor sa ating lahat. Ang napul ko lang na aral sa topic natin ngayon, dapat may tiwala tayo sa ating sarili. Manalig at pagtiwala lang tayo sa Pong may kapal para bigyan tayo ng lakas at pagmamahal. Huwag tayong matakot dahil alam naman natin na ang Panginoon ay andyan lang saan man tayo mapunta. Yun lang, Idol, at maraming salamat. Okay, salamat sa mensahe, Jones MPS. So, napakaganda po yung lesson na ibinigay sa atin ng ating butihing life coach, Pastor Barba. And doon sa mga sinabi niya, ang nakatouch po sa akin is yung learn from your mistake. So, hindi po lingid sa inyo pong kalaman na ako po ay nahuli dati sa mga illegal activities, hindi naman sa pangungutong, mga ganon, but doon sa bisyo na pagiging isang sabungero. So, parang bagsak na po ako dati sapagkat nung ako po ay nahuli, sobra po akong iyak ng iyak doon sa training center kasi nga po 2 days before after is mag-graduate na po kami. So, ang ginawa ko po, umuwi ako sa bahay, nanap ko po yung aking passport. At luckily, hindi ibinigay ni Lord yung passport at itinago niya. Naipit po yun sa aking cabinet at hindi ko po yun nakita. Supposedly, pupunta po ako ng Macau. Lockdown po sana ako doon sa Macau. Kasi nga po, umpisa na po yung COVID noong 2019 at saka 2020. So, natuto po akong lumaban doon sa nangyari sa akin at tinanggal ko yung galit sa aking puso. Hindi ako nagalit doon sa mga taong nanghuli sa akin. Bagkus ako po ay nagpapasalamat sa kanila sapagkat natuto po ako. Nakita ko po sa sarili ko na mali yung ginagawa ko. So, nagpapasalamat ako sa kanila at sila yung nagbigay sa akin ng kaliwanagan ng pag-iisip. So, yun lang. Yung trabaho po natin mga kasama, kahit against all odds na po yung mga nasa paligid natin, against na yung mga kasama natin, dapat gawin din natin kung ano yung alam nating na tama. So, doing the right thing, right choice. Noong last na nag-lecture si Pastor Barba sa amin, ang kanyang lecture ay yung pagiging tawag nito, fighting the good fight in faith. Fighting the good fight in faith. So sabi niya, isa doon sa lecture na yon, isang bahagi ng lecture na yon is yung pagiging righteousness. So choose to be righteous. Yung mga ginagawa nating trabaho sa araw-araw, hindi lang about accomplishment. Tama yung sinabi ni Pastor na yung mga humility. Dapat meron tayong nararamdaman natin yung kung ano yung nararamdaman ng tao na mga hinuhuli natin. Isipin din natin na yung hinuhuli natin na tao, may pamilya din, mga ganon. So, hindi lang about dun sa accomplishment. Tingnan din natin kung tama na ba yung ginagawa natin o mali. Isipin din natin yun. So, I will just borrow the words of then our provincial director, sabi niya, Police Senior Superintendent Rivera. Sabi niya, if you do things, do it right and do it well. Otherwise, do not do it at all. So, ibig sabihin, kung gagawa tayo ng isang bagay, gawin nating tama. Kung hindi naman, huwag na nating gawin. So, yun lamang po mga kasama. At kami po dito sa Delfin Albano ay patuloy na sumuporta sa lahat ng programa, sa lahat po ng mga project ng atin pong Isabela Police Provincial Office. So magandang hapon po sa ating lahat at mag-ingat po tayo.